Ma'am, sorry po talaga, ma'am. Sorry po, pasensya na po, hindi kita nakita. Hindi mo ako nakita kasi bobo ka. Diba? Hindi mo ba ako kilala? Ma'am, pasensya na po. Bago lang po ako talaga dito. Eh, kaya naman pala tatanga-tanga ka eh. Hoy, head doctor ako dito ng private na ospital na to. Kaya pwede ba? Yung katangahan mo, iwan mo sa bahay. Hindi dinadala mo dito. Tsaka sino ka ba? Bagong hired po ako. Kaya po, nandito ako ngayon kasi naka-off po yung isang kasama ko. Sa katangahan mong yan, na-hire ka pa dito? Ano ba naman? Alam mo ba, pagod na pagod ako sa pag-o-opera ng mga mahihirap na Pilipino dito sa bansa natin. Dumagdag ka pa? Ha? Mahihirap po. O bakit? Nasaktan ka kasi kasama ka sa mga yon. Alam mo ba, araw-araw na ako nakakakita. Nakaka-encounter ng mga pasyente na, ewan ko ba, tatanga-tanga eh. Pinipilit pang mabuhay. Pag mga wala namang pera, katulad mo ha, kung sakali magkakasakit ka, huwag mo nang isipin pumunta sa ospital. At lalong huwag kayo mapaprivate kung wala naman kayo mga pera. Tsaka pwede ba, sa susunod na magkikita tayo, ayusin mo ha. Huwag na huwag kang lalapit sa akin kasi ang baho eh. Pwede ba, umalis ka na sa harapan ko? Nandidiri ako sa'yo eh, kayo talagang mga mahihirap. At pasensya na po talaga, ma'am. Puro ka pasensya, umalis ka na! Excuse me. Miss Eden. At, sir, bakit Eh, po kayo nandito? Sinadya talaga kita kasi nakita kita na may kinukuha kang basura. Pero gusto ko magpasalamat sa'yo na tinulungan mo ko kasi wala akong perang pagpagamot. Tapos hulog ka ng langit, ikaw yung tumulong sa akin dito. Ako, sir, wala po yun. Basta para po sa mga taong nangangailangan, willing po akong tumulong. Nga pala, Miss Eden, nakita kita kahapon. Kausap mo yung mga board of directors dito sa ospital. Tapos, may isang doktor na sinisigaw-sigawan ka lang. Ba't mo naman hinahayaan yung sarili mo na sigawan ka lang ng doktor na yun? Eh, mga board of directors yung mga kausap mo. Hayaan nyo na po. Wala po yun. Nandito lang naman talaga ako para malaman kung sino yung mga empleyado dito na may malasakit sa mga pasyente. At saka yung mga empleyadong gusto pera lang. Sige, Miss Eden, ikaw nang bahala dyan. Pero maraming salamat po ulit tinulungan mo ako. Walang anuman po. Sige po magpagaling po kayo kaagad. Salamat po. Ma'am! Dok! Tulong, Dok! Dok, tulungan mo po yung anak ko. Nilalagnat Ano? po. May convulsion. Patingin ako. Dok! Patingin ako ng bata. Eto, namamutla na po yung anak ko. Ay, hindi pa yun mamamatay. Hindi Dok yan for naman! emergency. Dok, emergency lang po! Eh, magbabayad naman po ako kahit magkano po. Sige na po, Dok! Ano ba? Ba't ba mas magaling ka pa sa akin? Eh, hindi nga for emergency yan. Dok, parang awa mo na. Pasuyo naman po. Sige na po. Tulungan niyo po ako. Tulong. Eh, kung nagmamagaling ka, gamutin mo na sarili mo. Pero ako di ko gagamutin yan. Tsaka lumapagod ako eh. Dok, kaya nga po ako pumunta dito para humingi ng tulong kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Narinig mo yung sinabi ko, hindi naman for emergency yan, kaya hindi naman dapat tulungan. Tsaka kung sakali naman mamatay ang batang yan, mag-thank you ka pa sa akin. Kasi wala namang mumang yan, malamang sa langit papupunta yan. Dok! Dok, bakit hindi nyo na lang po dalhin agad sa emergency room? Kawawa naman po yung bata. Isa ka pa, nagmamagaling ka eh, basurera ka lang naman. Ano bang alam mo? Ha? Nakapanggagamot ka ba? Di ba hindi? Ang alam mo na naman, magpulot. Eh kaso po, Dok, buhay po yung nakasalalay dito. Kung sakaling wala po siyang pambayad, panigurado naman po maghahanap siya, di ba? Anong buhay? Hoy, wala kang pakialam sa inyo. Tsaka sino ba kasi nagsabing mag-anak ka? Tapos ngayon pag nagkasakit, iaasa nyo sa gobyerno. Kunwari may pambayad, pero totoo, ilalapit nyo lang naman sa mga, para makalibre, makabawas kayo ng bill. Kaya nalulugi yung mga ospital dahil sa inyo mga mahihirap. Dok, hindi po totoo yan. Ngayon lang po talaga to nangyari sa anak ko. Ma'am, sige na po, parang awa yun na po. Maawa naman po kayo. Eh kung naaawa ka naman pala, di ka mong gumamot. Huwag mo ako pilitin dahil pagod ako. Actually, pauwi na nga ako dapat eh. Dahil tapos yung shift ko, ngayon pipilitin mo akong manggamot. Tsaka alam mo, pakilamera ka masyado, basurera ka lang naman. Alam mo, pwede ba, tanggal ka na? Umalis ka na dito sa ospital na to dahil pati kayo, nagsama-sama na kayo. Dumadami kayong mga mahihirap na umaasa sa aming mga mayayaman. Kaya pwede ba? Dali mo na yung anak mo, di kaya ipa-albularyo mo dahil dito sa ospital walang gagamot niyan. Dok, parang awa mo na po. Tulungan mo naman ako. Umalis na kayong dalawa. Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Dalhin niyo na po yan agad sa emergency room. Ngayon na. Ay, anong emergency? Hospital mo ba to? Ha?
Basta po ma'am, akong bahala. Sige po, thank you po. Alam mo ikaw? Pakilamera ka eh, ha? Ano ba? Ano ginawa mo? Ma'am, ginawa ko lang po yung tama. Ayan. Ano nangyayari dito? Ayan, tamang-tama, pulis. Huliin mo tong kriminal na to. Ma'am, hindi po ako kriminal. Ginawa ko lang po yung tama. Eh, dapat naman po talagang tulungan yung tao, di ba? May sakit yung anak niya. Matanong ko lang, ano bang nangyari? Eh, kasi itong babaeng itong basurera na to, pinapunta nila naman ng emergency room yung batang, yung magnanay na yun. Eh, wala namang mga pambayad dyan. Sino mag-shoulder nun? Ikaw? Chairman, ito po ba yung nabanggit nyo? Daling ko na ba ng presinto? Oo, siya. Teka lang, anong chairman? Yan ang dapat hulihin nyo, hindi ako. Eh, amo mo yan, hindi mo kilala? Eh, patagal lang patay yung pinakamayari ng ospital na to eh. Sino ka ba? Di mo ako kilala? Sa bagay, wala naman talaga ako dito. Ako yung asawa ng namatay ng may-ari dito. Sa hospital na to. Kaya ako nandito para i-manage na to. Kasi, di ba, wala namang ibang magmamanage. Kundi ako lang na asawa niya. Ay, wow. Ngayon, bigla naman ikaw ang naging may-ari ng ospital na to para makatakas ka sa obligasyon mo sa ginawa mong problema? Talagang hindi ka pa nakukumbinse? O ito, ID ko para malaman mo kung sino talaga ako. Eh, Chairman Hervela, ito na po yung ID nyo. Eh, pasensya na po. Yung nangyari kanina, first time lang naman nangyari yun eh. Anong first time? Meron na nga akong ilang pasyenteng natulungan dito. Dahil ayaw mong papasukin, gawa ng walang pambayad dahil mahirap. Ganun ba ang isang doktor? Ganun ba ang panumpaan nyo? Di ba hindi? Dapat tinutulungan nyo. Kahit wala yung pambayad, kailangan lang iniisip mo yung kaligtasan, pati yung buhay ng taong masasalba mo. Eh, pasensya Ano na po. nga yung sinasabi? Malpractice yung ginagawa mo. Pangalawa, yung mga naging biktima mo, nagsampa na rin ng kaso sa'yo. Oh, Kaya ikaw, simula ngayon, wala ka ng lisensya. At kung gusto mong pa-practice pa yung lisensya mo, dun sa bilangguan na, tingnan ko kung anong mangyari sa'yo dun. Ma'am. Sige, Chief. Balitaan mo na lang po ako kung anong kailangan ko pang gawin. Ayoko po Sige, makulong eh. nauna na po ako eh. Sige po. Mahal, nahuli ko na yung taong walang malasakit. Hindi ko hahayaang madumisan ang imahe ng ospital na pinaghirapan mo.